ba hindi lang appliances ang dahilan kung bakit ang taas ng electric bill ng isang commercial building? Minsan, nasa design pa lang, talo ka na. At pwede kang mawalan ng daan-daang libong piso over the life of your building. Hi, this is Architect Riza and help property owners turn their empty lots into an earning lot. Kapag nagde-design kami ng commercial buildings, hindi lang namin iniisip kung maganda ba ang fasad. Iniisip namin kung magkano ang magiging operating cost ng building sa susunod na 10, 20, o kahit 30 years. Ito ang 5 design mistakes na nagpapalaki ng electric bill. Number 1, maling orientation. Kapag diretso ang init ng araw sa building mo, buong hapon, mas mahirap ang aircon. Mas mataas ang konsumo. Number 2, sobrang daming glass na walang sun protection. Maganda nga sa picture, pero kung walang proper shading, heat-reflective glass o canopy, parang greenhouse ang loob. Number 3, mahina ang natural ventilation. Kung lahat nakaasa sa aircon buong araw, tataas talaga ang monthly expenses. Minsan, tamang window placement at airflow lang ang kailangan. Number 4, mali ang lighting design. Kapag kulang ang natural light, ilaw ang bukas mula umaga hanggang gabi. Sayang ang energy na pwede sanang libre. Number 5, hindi future-ready ang building. Walang provision para sa solar, energy-efficient systems o future upgrades. Mas mahal ang retrofitting kaysa sa pagplano nito sa umpisa. Remember this, hindi lang construction cost ang dapat mo tinitingnan. Ang tunay na tanong ay magkano ang gagastusin ng building mo buwan-buwan habang ginagamit mo ito. The best commercial buildings don't just look expensive. They're designed to save money every single month. That's how architecture becomes a business strategy, not just a beautiful design. Follow us na, baka mawala pa ako sa feed mo. Sayang yung tips ko.